Kinilabutan hindi lamang si Luffy kung hindi maging si Imo sa kung gaano kalakas itong si Loki. After nilang ma-witness kung gaano ito kamamaw, kung gaano ito ka-overpowered, pareho silang hindi makapaniwala sa na-witness ng kanilang mata. Matapos malaman nitong si Imo kung gaano kalakas itong si Harald at kung paano niya pa ito binuff ng immortality at ng additional physical capabilities, hindi niya ina-expect na may natitira pang nilalang sa mundo ang kayang pumatay dito. But guess what? Winantap yun ni Loki. At ngayon na nagbabalik na nga tayo sa present timeline dahil natapos lang pagkuwento nitong si Loki ng nakaraan kila Hyrodin at sa iba pa, makikita naman natin ang full power nitong si Loki. Makakawala na siya, iaalis na sa kanyang Sea Stone Cuffs at maglo-launch siya ng kanyang first named attack ng Niflheim. Isang napakalakas na atake na kayang mag-freeze ng mga mas malalaki pang entity sa kanya. Isang atake na napaka-OP, dahilan kung bakit nang ma-witness ito ni Luffy ng kanyang sariling dalawang mga mata, natameme na lamang siya at hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1171. Kaya naman siguraduhin nyo ng nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Ragnir at makikita natin guys sa title page itong si Zoro na nilalagyan ng cat ears ng isang pusa na nasa may uluhan niya. Ano nga bang meaning nito guys? I don't know just yet, we will know about that sa susunod pang mga chapters. Pinakaunang context ng chapter 1171 ay itong si Gaban na nasa loob ng West Castle. Ayon sa kanya, kung sakali daw na nakalabas pa si Harald, kung nakalabas siya ng castle na ito at hindi niya makontrol ang kanyang sarili, nakokorap ang kanyang utak at napaka-OP dahil nga guys immortal at mas malakas pa ito ngayon, magiging isang napakalaking threat nun. Hindi lamang sa Elbaf kung hindi sa buong mundo. Ngayon, some might say na baka naman nag-overreact lang itong si Gaban. Pero ayon sa kanya, alam niya at na-realize niya yun mismo habang nakikipaglaban siya dito. Paulit daw na inulit-ulit nitong si Gaban at nitong si Shanks na immortally wounded itong si Harald. Pinagtatagtad nila ito ng mga atake na may coat ng Conqueror's Haki. At talagang nakita naman natin guys, pinuputol nila ang paa nito, hinihiwa nila ang leeg nito but still nagagawa pa rin ni Harald na i-repair at i-recover ang lahat ng mga injuries niya. Hindi pa ito na-experience dati ni Gaban dahil tulad nga ng nabanggit niya before, ang mga Holy Knights na tumatangkang i-recover at nakawin si Shanks pabalik sa Marijoa ay nagagawa nilang pigilan ng regeneration and immortality sa pamamagitan ng Conqueror's coating attacks. However, pagdating dito kay Harald, hindi yun effective. As if mas malakas ang Conqueror's Haki ni Harald kaya hindi tumatalab ang mga atake nilang yon. Pero kung doon daw ay nagulat sila, mas nagulat sila na ma-discover na may isang nilalang papala na mas malakas sa amped na Harald, sa mas pinalakas na Harald at yun ay walang iba kung hindi si Loki. Dahil dito naitanong nitong si Gaban kay Harul kung alam daw ba nitong si Harul all this time kung gaano kalakas ang legendary treasure na yon. Na sinagot ni Harul na actually hindi. Wala siyang alam na kahit na anong detalye tungkol doon. Ang alam lang niya, kung sakaling hindi dumating itong si Loki sa laban na ito, delikadong delikado talaga, hindi lang Elbaf kung hindi ang buong mundo dito kay Harald. Also guys, kung papansin ninyo, dito na naiwan at nakastock ang legendary sword sa ulo nitong si Harul. Idadagdag ko ulit ito, at some point, magagamit ito ng isa pang karakter sa loob ng One Piece. Pero sa pagpapatuloy ng chapter guys, dito na nagalit itong si Shanks. Inaalala niya kung gaano kabait at kung gaano ka-pure ang intentions nitong si Harald. Kung paano nito ikinwento sa kanya na ang balak talaga ni Harald sa pagiging isang Holy Knight ay para i-uplift, para linisin ang pangalan ng Elbaf Kingdom. Handang gawin ni Harald ang lahat ng pwede niyang gawin para lamang sa goal niya na yon. Habang kanyang tatay na itong si Garling, inaalok itong si Shanks. Kahit anong gusto daw ni Shanks. Kahit na anong gusto niyang ma-attain, kahit anong gusto niyang ma-achieve, kahit na anong bagay na gusto niyang ma-acquire, maibibigay agad ng world government sa kanya. Ayon din dito kay Garling, kalimutan na daw ni Shanks ang lahat ng mga nangyari sa kanyang previous life. Kalimutan niya na yon dahil ang lahat ng mga commoners ay dapat hindi nila ituring na kapwa nila mga tao. Lahat sila ay mga basura lamang para sa kanila. Rason kung bakit, dito na nagsisimulang mas lalong mapiko nitong si Shanks. Para bang gusto niya nang putulin ang braso niya nang dahil sa kanyang galit.
Buti na lamang nandito si Gaban at pinigilan siya. Galit na galit dito itong si Shanks. Bakit daw kailangan pang mamatay ni Harald? Kung sakali lang daw na mas mabilis agad siyang pumunta sa Elbaf Kingdom, baka na-prevent niya pa ito. Baka na-warningan niya pa si Harald na wag i-accept ang offer na yun mula kay Imu. Pero dahil doon, sinabi naman itong si Gaban na wala siyang kasalanan. Ang lahat daw ng buhay, every life has a meaning. At nangangahulugan lang yon na may iba pang meaning ang buhay nitong si Shanks. May iba pa siyang pwedeng gampanan maliban dito. Makakarating naman tayo ngayon dito guys kay Loki na talagang malungkot and literally makikita natin na umiiyak siya dito habang nakaharap siya sa bangkay ng kanyang tatay na si King Harald. Dito ay nabanggit ni Loki, ganito daw ba ang kinalalabasan kapag mahal na mahal ng isang tao ang kanyang sariling country? Bakit daw kailangan siya pang pumatay sa kanyang sariling tatay? Kitang-kita din natin dito guys, patay na talaga si Harald. So ang theory na baka buhay pa siya at nagtatago ay maling-mali guys. Tingnan yung panel na ito, durog ang upper body niya. And since isang holy night na nga itong si Harald na mangyaring insidente at under the influence siya nitong si Imu, nakita at na-witness ni Imu ang lahat ng nangyari. Rason kung bakit pinangingilabutan siya ngayon. Ayon dito kay Imu, napaka-OP daw ni Harald. Isang pure ancient giant warrior blood. Napakalakas, talagang napaka-rare na isang specimen. At hindi lang yun, binigyan niya pa ito ng additional buff. Mas pinalakas niya pa ito, binigyan niya ito ng regenerative capabilities at immortality. Kaya hindi siya makapaniwala paano yung namatay. Akala daw niya isang tunay na hindi mapipigilan na halimaw na si Harald. Pero sinong pumatay dito? Na nangangahulugan guys na hindi ine-expect nitong si Imu ang kung gaano kalakas si Loki. Pinangingilabutan siya dito guys. At ang isa pa sa dahilan kung bakit para bang nanginginig ang katawan niya ngayon is that kada may mamamatay pala na isang Holy Knight. Kada may mamamatay na tauhan nitong si Imu na under ng kanyang contract, ng Abyssal Seal contract, ng kung anumang Covenant Seal na ibinibigay niya sa kanyang mga underlings kapag mamamatay sila, magkakaroon din yun ng damage kay Imu. As if konektado talaga sila at dahil binigyan niya ng konting amount ng power ang individual na yon, magkakaroon din yun ng backlash sa kanya. Nang dahil sa na-inform din ang mga Gorosei sa kung anong nangyari, nag-request at nag-suggest ng mga Gorosei na baka naman daw pwede, baka naman posible na mag-deploy sila ng panibagong mga Holy Knights para i-inspect ang inilagay ni Harald na pentagram. Para masigurado siguro na merong nailagay na pentagram doon at pwede nila yung magamit in the near future. Pero ayon dito kay Imu, wag na nilang subukan. Kapag nagpadala daw sila ng panibagong Holy Knight doon, mamamatay lang yon. Papatayin lang yon ng kung sino man ang pumatay kay Harald. Dahil alam na alam dito ni Imu guys na isa si Harald sa pinakamalakas na mga Holy Knight na nagawa niya. Kung napatayon ni Loki, for sure magagawa din silang patayin lahat nito. Which further proves na talagang at this point, natatakot din talaga itong si Imu kay Loki. Ayon din dito kay Imu, sayang na sayang daw. Quite a disappointment itong si Harald. Hindi dahil sa mahina siya, kung hindi, dahil napaka-rare daw talaga ng isang pure ancient giant warrior. Tulad nitong si Harald at hindi lang yun. Siya pa mismo ang hari ng Elbaf Kingdom. Never daw niyang in-expect na ang ganon career na individual ay gugustuhin na maging under ni Imu. To the point na mag-undergo pa ito ng pack at magiging pa itong isang literal at ganap na Holy Knight. At ganon din naman ang iniisip nitong si Imu, napaka-OP nito. So for sure kahit anong mangyari hindi niya yung tatanggihan. Napakalaking asset ni Harald para sa kanya. But for some unknown reason, may mas malakas pa pala dito kay Harald na naglo-lurk sa loob ng Elbaf Kingdom. At yun ang kinatatakutan niya ngayon. Ayon din dito kay Imu, history does not lie. Na nangangahulugan daw guys na hindi talaga pwedeng mangyari yun. Hindi pwedeng magkaroon ng koneksyon sa gitna niya at ng Elbaf Kingdom sa kadahilanan. At na-confirm ito guys na ang Elbaf Kingdom ay may koneksyon sa mga D. Hindi natin alam ngayon kung bakit dahil wala pa namang naibibigay na karakter na may D sa pangalan sa Elbaf Kingdom. Ang tanging alam lang natin ay may deep na connection ang pangalan na D sa mga giants na ito, especially kay Loki at kay King Harald. Dahil isinare nga dati guys nitong si Sebek dito kay Harald ang napakalaking sekreto tungkol kay Davy D. Jones. Isang bagay na hindi niya kinikwento maging sa kanyang sariling crew. At hindi lang yon, kinukuha at ina-acquire pa dito ni Loki ang will nitong si Rux. So with that thought, na ang Elbaf ay may napakalalim na koneksyon sa mga D, never daw talagang magwo-workout na magkaroon ng partnership
ng cooperation sa gitna ng mga higanteng yon at dito kay Imu, na in the very first place, it was never possible. Ngayon, ang konklusyon ng insidenteng ito ay ang magiging conversation sa gitna ng mga survivors. Ayon dito kay Loki guys, maglalayag siya. Pupuntahan niya ang world government at isasama niya ang mga natitira pang mga kawal ni King Harald. Tatapusin niya ang regret na iniwan ng kanyang tatay. Sinagot naman siya dito nitong si Harald. Ano daw ang balak gawin nitong si Loki? Dahil unang-una sa lahat ang sinabi sa kanya nitong si Harald ay ang sabihin niya ang katotohanan na nakontrol siya ng world government at si Loki ang pumatay sa kanya para i-consider siyang isang hero at mapunta sa kanyang korona ng Elbaf Kingdom. Therefore, making him the new king of the Elbaf Kingdom. Pero ayon dito kay Loki, hindi niya yun gustong mangyari. Ayaw niya yung mangyari. Dahil doon, walang magsasabi na kung ano talagang totoong nangyari sa insidenteng ito. Tatanggapin ni Loki ang lahat ng kasalanan na ginawa ng kanyang tatay para malinis ang kanyang pangalan. Nagalit naman si Harald habang sinasabi na hindi daw yun pwede dahil kung hindi sila magsasalita, kung hindi nila sasabihin kung anong nangyari sa insidenteng ito, si Loki ang sisisihin sa lahat ng mga nangyaring ito, sa lahat ng mga pagkamatay, sa lahat ng mga damages at ng pagpatay dito kay King Harald. Na sinagot naman ni Loki na actually okay lang sa kanya. Dahil in the very first place, kahit sabihin niya yon, kahit na siyang maging susunod na king ng Elbaf Kingdom, hindi daw niya kayang gampanan ng pagiging isang hari. Hindi niya kayang panindigan ng kung anong nasimula na ni King Harald. Kaya kahit na maging siya pa ang susunod na king ng Elbaf Kingdom, mawawalan din yun ng kwenta. At masisira lang ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang tatay. At ininsist pa dito nitong si Loki, talagang gagawin niya yun. Wala siyang pakialam kung siyang sisihin. Pero for now, isasama niya ang lahat ng mga nakasurvive na mga soldiers ni King Harald at susugurin nila ang world government. Gamit ng kanyang ability, tatapusin niya ang mga regrets, ang mga bagay na hindi natapos nitong si King Harald. And then makikita natin dito guys na hindi na napigilan nitong si Harald itong si Loki. Sinasabi niya na hindi ganun kadaling kalaban ng world government. Hindi ito isang lugar lang, hindi ito isang nation lang. Pero wala na talaga siyang magawa dahil buong-buo ng isip at ang loob dito ni Loki. Habang makikita natin na si Shanks at itong si Gaban hindi nagsasalita. Kaya naman for now hindi natin alam kung anong nangyari at kung bakit nakatali siya ngayon. Matapos yun ay naglayag nga itong si Loki kasama ang mga survivors ng mga soldiers. At eventually, nakauwi itong sila Hyrule. Pero huli na ang lahat. Patay na si King Harald at buo na ang balita na itong si Loki ang pumatay sa kanilang tatay. Itinuturing na siyang isang napakalaking kriminal at never niya yung itinanggi. Never niya yung idinenay. Dahil right in the very first place, kapag lumabas pa ang katotohanan, baka masira pa ang legacy nitong si King Harald at mawalan pa ng kwenta ang lahat ng pinaghirapan niya. Pero ini-insist dito nitong si Loki na wala siyang rason para patayin si King Harald. It's just that, wala siyang choice. Kung nakalabas si King Harald ng ganun, masisira ang pangalan niya and eventually magiging alipin lang siya ng world government. Kailangan niya yung gawin. Makikita natin dito na medyo nagsisisi at medyo nakokonsensya na dito si Hyrule na meron ding halo ng konting doubt na baka nagsisinungaling lang itong si Loki. Pero sinabi sa kanya ni Gaban, totoo ang lahat ng sinabi nitong si Loki. Hindi siya nagsisinungaling. Rason kung bakit maging itong si Luffy ay nalungkot sa flashback na yon. Pero ngayon, inaamin din itong si Loki na nasasaktan din siya at ayaw din niyang i-receive ang lahat ng hate na yon. Ayaw niyang sisihin siya ng buong Elbaf Kingdom. Pero kailangan niyang tanggapin for the sake ni King Harald. Dito na nagsimulang mag-reply itong si Hyrule na actually medyo may sense nga daw ang sinasabi nitong si Loki dahil tuwing magkakaroon daw ng sentence na kailangan ng i-public execution nitong si Loki, palaging kumukontra dun si Elder Hyrule. Rason kung bakit, para bang yun din ang dahilan dahil alam ni Hyrule na hindi talaga si Loki ang may kasalanan. Dito in-acknowledge ni Hyrule na kalaban talaga nila ang world government. Idinagdag pa dito ni Gaban na kahit daw ngayon sa present, may dumating pang idineploy ng mga Holy Knights ang world government. Ang iba pa sa mga ito, may koneksyon kay King Harald. Hindi lang niya alam dahil hindi naman siya nakapasok pa ng Marijoa. Pero kung gusto daw nila ng further information, pwede niyang sabihin. Pero ayon kay Hyrule, hindi na nila kailangan ng further details para i-defend ang kanilang sariling country. Nang dahil na rin sa alam naman talaga ni Hyrule kung anong nangyari at alam niya na hindi nagsisinungaling itong si Loki, pinakawalan niya na ito.
Inalis niya na ang mga nagtatali dito ng mga kadena, lalong-lalo ng si Stone Cuffs na pumipigil at nagpapahina dito. Hindi lang yon, humingi talaga siya ng tawad kay Loki. Hindi daw niya alam kung anong tunay na nangyari kaya ganun na lamang katinding galit niya dito. Pero ngayon na alam niya ng totoo, kailangan nilang magtulungan para sa kanilang tatay at para depensahan ng Elbaf Kingdom. Dahil dito, makikita natin guys na talagang nakakagalaw na ng maayos si Loki at itong si Luffy naman tuwang-tuwa guys dahil makakalaban na daw itong si Loki. Makikita niya na kung paano ito makipaglaban at kung gaano ito kalakas. In this very moment na nakalaya na completely itong si Loki, may narinig sila na isang napakalakas na roar. At hindi nagtagal guys, may bumagsak na isang being mula sa Sun Realm papunta sa Underworld. Napakalaki nito guys. To the point ng isang ancient giant warrior blood na tulad ni Loki, nagmukhang maliit kumpara dito. At ito ay walang iba kung hindi ang isang napakalaking Draugr. Ang isa sa mga nightmare giants na na-create ni Killingham gamit ng kanyang ability. Gulat na gulat dito itong si Hyro din dahil akala daw niya hindi ito totoo. Akala niya isang mythological creature lamang ito. Pero ang naging reaksyon dito nitong si Loki, sinabihan niya ang lahat ng mga tao, lahat ng mga giants na nasa Underworld, na lahat sila pumunta na daw sila sa Sun Realm para tulungan ang iba pang mga giants doon. Susunod na lang daw itong si Loki dahil kaya daw niyang talunin mula sa Underworld papunta sa Sun Realm. Just imagine guys kung gaano kalakas si Loki na alam niya at confident siya na kaya niya yung talunin, napakataas nun guys. Pero tulad ng binanggit natin sa spoiler guys, na ayon sa context ng spoilers, kayang lumipad nitong si Loki, mali yun. Isa ito sa mga rason kung bakit dapat nating antayin ng full chapter review para makonfirm natin ang ilang mga mistranslations na to. Habang pataas ang New Giant Warrior Pirate Crew, lahat sila humihingi ng tawad dito kay Loki. Dahil nga binabastos nila ito, napakarami ng sinasabi nilang masasamang salita dito and after nilang malaman ng katotohanan, nakokonsensya na sila. Pero ngayon isa-isa na nga silang nagsisibalikan papunta sa Sun Realm. Si Chopper at itong si Gaban magpapaiwan sana sa Underworld since masama pang ang kondisyon nitong si Gaban. Pero napansin nitong si Gaban na natatakot at kinakabahan nitong si Chopper sa pagdating ng Draugr. Dahilan kung bakit, ininsist nitong si Gaban na dapat daw pumunta na din sila sa Sun Realm dahil nag-aalala siya para sa kanyang anak. Isang bagay na inagrihan agad nitong si Chopper dahil natatakot nga siya sa Draugr na kababagsak lang sa Underworld. Dahil dito, isinama silang pareho nitong si Sanji papunta sa Sun Realm. Si Loki naman hindi kinakabahan. Pagkos ang tumatakbo sa isip dito ni Loki is that magiging magandang warm-up ito para sa kanya. As if alam niya na kayang-kaya niyang talunin ng napakadali ang Draugr na ito. Nagulat na lamang siya nang mapansin niya na nandito pa rin pala si Luffy at nakasakay sa kanyang kaliwang balikat. Tinanong niya ito kung bakit ito nagpaiwan. Na sinagot naman ni Luffy na gustong gusto daw nitong si Luffy na mapanood kung paano siya makipaglaban, kung ano ang kanyang fighting style. Rason kung bakit hindi na siya pinilit pa nitong si Loki na umakyat. At dito na nga natin guys makikita ang pinakaunang named attack nitong si Loki, ang Niflheim. Sa pamamagitan lamang ng one hit guys, isang hampas lang niya gamit ang Ragnir, nagawa niyang i-freeze completely ang Draugr. Isang napakatinding feat guys. Instantly, na-freeze niya ito gamit lamang isang atake. Ito ang dahilan kung bakit pinangilabutan nitong si Luffy. Hindi siya makapaniwala. At kung titingnan natin ang reaksyon sa mukha nitong si Luffy, shock na shock talaga siya. Hindi niya ina-expect na ganito ang ability nitong si Loki. At maging kayo, alam kong hindi nyo din ito ina-expect guys dahil in the very first place, akala natin ang attribute ng mga abilities nitong si Loki ay ang lightning. At tulad din ng sinabi ko sa inyo before guys, since finreeze ito ni Loki, hindi ito magre-respond. Dahil nga kahit patay nila ng patayin ng paulit-ulit ang mga nightmares, magka-come out lang ulit ito sa nightmare hole nitong si Killingham. But since in-incapacitate ito ni Loki, hindi ito makagalaw, hindi ito namatay, hindi ito magre-respond. Na nangangahulugan na ang Niflheim nitong si Loki ang perfect counter sa mga nightmares ni Killingham. But that is if kaya niyang i-freeze ang lahat ng mga nightmares. However, this is where the chapter ends. At para ma-notify kayo guys pagka-release natin ng susunod na video tungkol sa One Piece, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.